Buhay ang gabi sa malambot na liwanag ng buwan habang tinatahak ko ang mga pelikulikong lansangan ng isang kakaibang bayan ng Pilipino. Ang pangalan ko ay Pedro at palagi akong naaakit sa mga misteryong nakakubli sa mga anino. Hindi ko alam na ang aking pinakahuling pagsisiyasat ay magdadala sa akin sa isang landas na nababalot ng kadiliman at panlilinlang. Nagsimula ang lahat sa isang kakaibang serye ng mga pangyayari na bumalat sa bayan sa isang nakalulungkot na kumot ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang mga bulong ng kakaibang mga ilaw na sumasayaw sa kalangitan sa gabi ay kumalat na parang apoy, na sinamahan ng mga kwento ng nakakaligalig na mga pagtatagpo sa mga parang multo na nagmumulto sa mga lansangan na nababalot ng ulap. Bilang isang batikang paranormal investigator, hindi ko napigilan ang pang-akit ng hindi alam. Gamit ang walang anuman kundi ang aking talino at walang sawang pag-uusisa, sinilip ko ang puso ng misteryo. Determinadong alisan ng takip ang katotohanan sa likod ng mga bulong na alamat na ito. Ang aking pagsisiyasat ay naghatid sa akin sa pintuan ng isang matandang mangingisda na nagngangalang Mateo, na ang mukha ay nababalot ng bigat ng mga taon ng hindi masasabing mga kwento. Sa isang maingat na sulyap sa kanyang balikat, sinenyasan niya ako sa kanyang abang tirahan. Ang hangin na makapal na may halimuyak ng asin at damong dagat. Ang San Telmo, bulong niya, ang kanyang boses ay bahagya sa itaas ng paos na bulong. Isang tagapagbalita ng kapahamakan na sumasalot sa ating bayan sa mga henerasyon. Naiintriga, nakinig akong mabuti habang nagkukwento si Mateo ng mga kwento ng makamulto na mga ilaw na sumasayaw sa kalangitan sa gabi, na lumilitaw ng walang babala at naglalaho ng kasing bilis. Ang ilan ay naniniwala na sila ang mga kaluluwa ng mga yumao, habang ang iba ay natatakot na sila ay mga palatandaan ng paparating na trahedya. Determinado akong malutas ang misteryo ng San Telmo. Nakipagsapalaran ako sa gitna ng gubat na nasa hangganan ng bayan, na ginagabayan ng mga kwento ng isang sinaunang dambana na nakatago sa gitna ng gusot na mga dahon. Ang alamat ay nagsalita tungkol sa isang sagradong relic, isang kristal na globo na sinasabing may hawak ng susi sa pag-unlock ng mga lihim ng mga parang multo na ilaw. Habang naglalakbay ako sa makakapal na mga halaman, ang hangin na makapal sa mga tunog ng mga kaluskos na mga dahon at malayong mga bulong, naramdaman ko ang bigat ng mga siglo na bumabagsak sa akin. Sumasayaw ang mga anino sa kahabaan ng mga punong natatakpan ng mga lumot. Ang kanilang mga baluktot na anyo ay isang nakakatakot na paalala ng mga misteryong nakatago sa loob. Sa wakas, napadpad ako sa sinaunang dambana. Ang mga gumuguhong pader nito ay pinalamutian ng mga kupas na glyph at mga simbolo na matagal nang nakalimutan ng panahon. Sa nanginginig na mga kamay, inabot ko upang hawakan ang makinis na ibabaw ng kristal na globo. Ang hangin na dumadagundong sa enerhiya habang ang kapangyarihan nito ay dumaloy sa aking mga ugat. Dala ang kaalamang natamo mula sa dambana, bumalik ako sa bayan sa ilalim ng takip ng kadiliman, ang malambot na liwanag ng buwan na gumagabay sa aking daan. Ang San Telmo ay nagtago sa isang lugar sa mga anino, ang presensya nito ay isang masamang puwersa na umaaligid sa gilid ng pangunawa. Habang naglalakad ako sa ilang na mga kalye, tumataas ang aking sentido hanggang sa kaunting tunog o paggalaw, nakaramdam ako ng panginginig sa aking gulugat. At pagkatapos, nakita ko ito, isang kumikislap na liwanag na sumasayaw sa di kalayuan. Ang ethereal na ningning nito ay naghahagis ng malambot na halo sa kadiliman. Napabuntong hininga ako, sinundan ko ang liwanag, ang puso ko ay tumibok sa pananabik at pangamba. At pagkatapos, nakita ko siya, isang parang multo na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang kanyang anyo ay translucent at ephemeral habang sinisinyasan niya ako palapit gamit ang isang makamulto na kamay. Habang papalapit ako sa aparisyon, naramdaman ko ang pagkilala sa akin, isang koneksyon na nabuo sa kailaliman ng panahon, na nagbubuklod sa amin sa iisang tadhana. Ang San Telmo ay hindi isang tagapagbalita ng kapahamakan, ngunit isang espiritong tagapag-alaga na nagbabantay sa bayan ng may tahimik na pagbabantay. Sa isang banayad ng ngiti, inihayag ng espiritu ang katotohanan sa likod ng mga misteryosong liwanag, isang tanglaw ng pag-asa sa kadiliman, na gumagabay sa mga nawawalang kaluluwa patungo sa kanilang huling pahingahan. Napagkamalan ng mga taong bayan ang kanyang mga intensyon, na pagkakamalang isang bagay na masama ang kanyang presensya nang, sa katotohanan, siya ang kanilang tagapagtanggol.
Nang tuluyang nahukay ang misteryo ng San Telmo, nagpaalam ako sa espiritu at bumalik sa bayan. Ang bigat ng mga siglo ay naalis sa aking mga balikat. Ang mga bulong ng takot at kawalan ng katiyakan na sumalat sa bayan ay napalitan ng isang pakiramdam ng kapayapaan at pag-unawa, isang paalala na kung minsan ang mga pinakadakilang misteryo ay nakatago sa simpleng paningin. Habang iniisip ko ang aking paglalakbay sa gitna ng kadiliman, naaalala ko ang kapangyarihan ng pag-usisa at ang kahalagahan ng paghahanap ng katotohanan sa harap ng kawalan ng katiyakan. Ang San Telmo ay mananatiling simbolo ng pag-asa at katatagan magpakailanman, isang gabay na liwanag sa kadilimang bumabalot sa ating lahat. At kaya, na may panibagong kahulugan ng layunin, naghahanda akong simulan ang aking susunod na pakikipagsapalaran. Batid na saan man ako dalhin ng aking mga paglalakbay, palagi akong maakit sa mga misteryong nakatago sa mga anino. Naghihintay na matuklasan.